ay mapapansin na maingay ito. Para matapos na ay sinubukan ni Onoda na magmungkahi kung alin ang magandang laruan pero hindi naman siya pinakinggan ng lalaki. Dalawang magkaparehong laruan ang binili ng lalaki para umano hindi na mag-agawan ang dalawa nitong kapatid, ngunit habang nagbabayad ay lumapit ito kay Onoda para umutang ng 1,000 dahil kulang umano ang pera nito. Pagkatapos yun ay masaya ang lalaki habang nalulumbay naman si Onoda sapagkat siya naman ang nawalan ng pera na pambili sana niya ng Love-Hime soundtrack na inaabangan niya. Gayunpaman, lumapit ang lalaki at sinabing babayaran naman niya si Onoda. Dagdag pa nito na kalilipat lang kasi nila doon galing Osaka, at naisip lang niya na mamasyal doon sa Akiba kaya natutuwa ito na nakilala niya si Onoda. Habang nagpapatuloy sa paglalakad ang dalawa ay nadaanan nila ang bike ni Onoda kaya nabanggit ng lalaki na syudad ng bisikleta ang Osaka. Marami at iba't ibang klase umano ng bisikleta ang makikita doon, at sa ngayon ay may 4 na bike ang lalaki simula pagkabata kaya alam na nito kung gaano pinahahalagahan ng may-ari ang isang bisikleta. Halata niya na ni minsan ay hindi naisip ni Onoda na pakawalan o palitan iyon. Maya-maya pa ay isang lalaking sakay sa kotse ang paulit-ulit na bumubusina kaya nakuha niyon ang atensyon ng lalaki. Laking gulat nito nang makita ang sasakyan dahil gandang-ganda siya doon. Nilapitan nito ang driver para batiin ang sasakyan, bagay na ikinabahala ni Onoda dahil alam niya na barumbado ang driver. Habang tuwang-tuwa ang driver sa pagmamayabang ay bigla nitong inihagis ang hawak na yosi at tumama iyon sa bike ni Onoda. Dahil doon ay sinabi ng bata na dapat humingi ng tawad ang driver pero dahil sa takot ay pinigilan ito ni Onoda at sinabing ayos lang iyon sa kanya. Nagpakilala ang lalaki bilang Naruko at galit na sinabing marunong siyang magpahalaga sa mga bisikleta at mga kaibigan niya, sabay harap kay Onoda upang tanungin ito kung ayos lang dito na late-in ang bike nito. Umalis na ang driver ng kotse habang pinagtatawanan si Naruko na mas lalo nitong ikinainis. Napagtanto ni Onoda na mabuting tao si Naruko kaya niyaya niya ito na mamasyal, lalo na at iyon din naman ang pangarap niya, ang magkaroon ng kaibigan na makakasama niyang mamasyal. Ngunit tumanggi si Naruko dahil nawala na umano ito ng gana kaya niyaya na lang ito ni Onoda na sabay na silang umuwi. Habang pumapadyak ay bigla silang nalampasan ng dilaw na kotse kanina kaya napagdesisyonan ni Naruko na habulin nila iyon upang maibalik umano sa driver ang upos ng sigarilyo na ikinalat niyon at para maipaghiganti nila ang bike ni Onoda. Nung una ay nag-aalangan pa si Onoda hanggang sa nagtiwala na lang siya kay Naruko. Napansin ni Naruko na nakakasabay naman si Onoda sa bilis niya kaya ipinahiram niya dito ang isang helmet at saka ito pinasunod sa kalsada. Takot na takot si Onoda na dumaan sa kalsada dahil sa malalaki at mabibilis na mga sasakyan kaya binilisan na rin ito ang pagpadyak para hindi siya maiwan ng kaibigan. Sa sobrang bilis ay nalampasan pa nga niya si Naruko kaya napaisip iyon kung anong klaseng cadence meron si Onoda. Naging interesado si Naruko at pagkatapos ay sinabi nito na dapat ipakita niya na kung bakit siya tinawag na speedman ng naniwa. Ngunit pinigilan ito ni Onoda sapagkat hindi na niya kayang pumedal pa ng mabilis. Nang hinayang si Naruko dahil mahahabol na sana nila ang dilaw na kotse kung meron lang sana umanong isa pang outer gear ang bisikleta ni Onoda, nang bigla nitong napansin ang front derailleur na nakakabit sa bike nito. Nang mga oras ding iyon ay ikinwento ni Miki sa kanyang kuya ang tungkol sa ikinabit niyang ikalawang gear sa bike ni Onoda. Napansin din ni Naruko na naka-double gear din ang bike ni Onoda para sa road racing at ang ritmo ng padyak nito gamit ang inner gear at isang high-speed front outer gear ay isang kombinasyon na gustong makita ni Miki. Dahil doon ay sinabi ni Naruko na nararamdaman niya na gustong ipasok ni Miki si Onoda sa mundo ng pagbibisikleta, bagay na hindi mapaniwalaan ng ating bida dahil aminado naman ito na mahina siya sa PE. Gayunpaman, sinabi ni Naruko na walang kinalaman ang bilis sa pagbibisikleta. Maya-maya pa ay pinagpalit na niya ng gear si Onoda. Idinikta niya rito ang mga dapat gawin at ipinaliwanag ang tungkol sa universal setup. Pagkatapos yun ay nakaramdam si Onoda ng bigat sa pagpedal pero kahit ganun ay bumilis naman ang takbo niya na para siyang itinutulak sa bawat pagpadyak niya. Humanga at natuwa si Onoda sa kanyang bagong natutunan sa pagbibisikleta kaya naniwala na siya kay Naruko na kahit mahina siya sa PE ay kaya niyang magbisikleta. Samantala, sa shop ay sinabi ni Kanzaki kay Miki na hindi rin mapapadali ang pagbibisikleta ni Onoda sa patag, sapagkat kumpara sa burol ay mayroong tinatawag na invisible wall, ang hangin. Malaki umano ang epekto ng hangin sa pagbibisikleta kaya madali iyong maramdaman ng mga walang tamang training. Sigurado si Kanzaki na hindi iyon kakayanin ni Onoda ng mag-isa at hindi pa iyon nakakagamit ng outer gear pero kung dalawa sila ay posible umanong makatulong iyon. Hindi naman nga pinabayaan ni Naruko si Onoda dahil tinulungan niya ito sa pamamagitan ng pagpapalapit ng unahang gulong ng bisikleta ni Onoda sa hulihang gulong niya para hilahin iyon. Takang-taka si Onoda pero sinabi ni Naruko na bilang pinakamagaling na sprinter sa buong naniwa ay kaya niyang panatilihin ang bilis niya kahit ganoon kalakas ang hangin. Inisip ni Onoda na may coupler na magkokonekta sa mga bisikleta nila pero sinabi ni Naruko na sa mundo ng cycling ay drafting ang tawag sa gagawin nila.
Kahit dalawa lang sila ay makakaya pa rin nilang panatilihin ang kanilang bilis sa pamamagitan ng paggawa ng harang sa hangin. Hindi maintindihan ni Onoda ang ibig sabihin ni Naruko pero ginawa niya na lang din ang sinasabi nito para makahabol siya. Maingat niyang itinapat ang kanyang gulong at nang magawa niya na iyon ay napansin niya na hindi niya na maramdaman na tumatama sa kanya ang hangin at pakiramdam niya ay hinihila siya. Pagkatapos ay sinabi ni Naruko na magbibigay siya ng senyas para unahan siya ni Onoda at saka nito ibabalik sa driver ng dilaw na kotse ang upos ng sigarilyo. Pero bago yun ay ipinaalala niya na kailangan mag-shift muna ito sa outer gear para bumilis ang takbo. Maya-maya pa ay nakalapit na sila sa kotse kaya ibinigay na ni Naruko ang senyas at nauna na si Onoda. Laking gulat ng driver nang makita si Onoda pero sa halip na ibalik doon ang upos ng sigarilyo ay nadala na ito ng tuwa na nagawa niyang malampasan ang kotse. Masaya rin si Naruko para kay Onoda at inisip nito na nais niya iyong makita na nakasakay sa isang road bike balang araw. Kinabukasan habang naglalakad si Onoda sa pasilyo ng paaralan ay napansin nito na nanghihina na naman siya sa gutom gayong marami naman siyang nakain kagabi. Inisip nito na baka dahil sa pagbibisikleta nila kahapon pero para sa kanya ay normal naman niyang ginagawa na magbisikleta papuntang Akiba. Gayunpaman, nilaksan lang ni Onoda ang loob niya at agad na pumunta sa kantin para kumain, ngunit pagkarating niya ay tinapay lang ang pinag-aagawang bilhin ng mga estudyante kaya nakisiksik na rin siya. Bawat kukuhanin niyang tinapay ay may dumadampot agad kaya ni isa ay wala man lang siyang nabili. Laking gulat niya nang malaman na si Naruko pala ang bumili ng lahat ng tinapay. Hindi sila makapaniwala na nasa iisang eskwelahan lang sila pero para kay Naruko ay ang bicycle club ang dahilan kung bakit doon niya napiling mag-aral. Ipinakita nito ang kanyang form at sinabing bukas ay sasali na siya sa club. Nais sana ni Naruko na makasali agad pero naging abala kasi umano siya noong nakaraan dahil sumali pa siya sa isang karera sa Kansai bago umalis doon dahil iyon ang hiling ng mga kasamahan niya. Ikinwento pa niya kay Onoda ang kakaibang pakiramdam tuwing nasa karera kaya iminungkahi niya rito na mag-road bike na rin dahil tiyak niya na mas gagaling pa ito. Pagkatapos ay sinabi ni Naruko kay Onoda na pumunta sa likurang bahagi ng slope kung wala umano itong gagawin mamaya pagkatapos ng klase. Kinahaponan ay dumating naman doon si Onoda pero nagtaka ito kung bakit wala naman doon si Naruko. Hindi nagtagal ay nakarinig ito ng tunog ng road bike na hindi lang isa kundi maraming bisikleta na papunta sa bahaging kinatatayuan niya. Laking gulat niya nang lumitaw ang mga miyembro ng cycling club na nag-insayo at pagkalampas sa kanya ay naramdaman niya ang ibang klase ng hangin, lakas, at ingay na nagmumula sa mga iyon. Napansin siya doon ni Makishima at Tadakoro pero sinaway ni Kinjo ang dalawa at sinabing mag-focus lang sa pagpadyak. Sa huli ay nakita ni Onoda si Imaizumi kaya inisip nito kung iyon na ba ang Sohoko High Cycling Club. Doon na dumating si Naruko at sinabing ang mga mahuhusay na iyon ang cycling club. Huli ay ipinaliwanag ni Naruko kay Onoda ang tungkol sa pagbibisikleta na hindi kinakailangan ng pagiging mabilis o pagkakaroon ng tibay at lakas tulad ng sa ibang sports. Naniniwala siya na makakaya iyon ni Onoda sapagkat taglay umano nito ang kakaibang lakas. Takip-silim na ng magbisikleta pauwi si Onoda pero habang nasa kalsada ay napahinto ito dahil na-flatan siya ng gulong. Saktong dumaan si Kanzaki kaya tinulungan niya ang bata at isinama sa kanilang shop. Habang inaayos nito ang gulong ng bike ay napag-usapan nila ang tungkol sa cycling club. Pinuri ni Onoda ang mga miyembro na nakita niya kanina pero ayon kay Kanzaki ay gumaling na lang ang mga iyon magmula nang sumali doon. Noong nasa unang taon pa lang umano ang mga iyon ay hindi pa kaya ng ilan na umakyat sa slope kaya kakaiba umano si Onoda. Nagtaka si Onoda kung bakit maraming alam si Kanzaki kaya sinabi nito na dati siyang team captain ng club bagay na ikinagulat ng bata. Tumayo si Kanzaki at ibinigay kay Onoda ang librong tungkol sa bisikleta para sa mga baguhan. Kinabukasan ay binasa iyon ni Onoda habang wala pang klase pero karamihan sa mga nakasulat ay hindi niya na agad maintindihan. Nagkita sila ni Naruko sa rooftop at doon niya sinabi na sasali na rin siya sa cycling club. Iniisip ni Onoda na nagkaroon siya ng kaibigan dahil sa bisikleta, at nang makita niya ang ilang kasapi sa cycling club kahapon ay naramdaman niya ang kakaibang tindi ng damdamin na parang gusto niya ang mga iyong habulin. Natuwa si Naruko at pinayuhan ang kaibigan na maaari naman umano itong umayaw kung mahirapan man ito dahil na kay Onoda naman ang pasyaking magpapatuloy pa o hindi. Sa isang silid natanggap na si Imaizumi at ang dalawa pang estudyante para sa cycling club at kasabay niyon ay ipinaalam ni Miki kay Kinjo na may 3 pang nais ding sumali. Hindi nagtagal ay dumating na ang 3 sa silid at nagpakilala pero para kay Imaizumi, inisip nito na hindi pa rin maswerte si Onoda at hindi umano yun kailangang sumali ngayon. Tumayo si Tadakoro at ibinigay ang helmet sa mga baguhan para umano magsagawa ng welcome race. Nagulat at kinabahan ang ibang mga baguhan nang malaman na 60 kilometrong ruta ang iikutin nila, habang si Onoda naman ay natutuwa sapagkat makakasabay niya na ulit na magbisikleta sina Imaizumi at Naruko. Tuwang-tuwa rin si Naruko dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay makakalaban niya na sa karera ang magaling na si Imaizumi.
Habang naghahanda ang mga baguhan ay nag-uusap naman ang tatlong seniors tungkol sa pagpili nila ng dalawa na isasabak nila sa Inter-High Preliminaries, na base sa magiging resulta ng karera ng anim ngayon. Layunin ng team captain na sila ang manalo ngayong taon at talunin ang Hakone Academy na siyang nagkampiyon noon. Naisip ni Kinjo na maglagay ng hindi kilalang siklista, yung matindi pagdating sa pag-akyat sa burol. Maya-maya pa ay dumating na si Onoda dala ang kanyang bisikleta pero sinabi ni Miki na hindi iyon maaaring gamitin ni Onoda sa roller sapagkat mahihirapan umano itong magbalanse ang katawan. Gayunpaman sinabi ni Onoda na ayos lang iyon at sanay naman siyang bumagsak sa bisikleta niya kaya nagpatuloy pa rin ito sa pag-insayo gamit ang rollers. Laking gulat ni Sugimoto nang makita na nagawang magbalanse ni Onoda kahit unang gamit pa lang nito sa rollers, bagay na napansin din ni Makishima kaya naging interesado ito kay Onoda. Samantala, mapapansin si Kanzaki na naipit sa kahabaan ng trapiko kaya sinabi nito na hindi na siya aabot. Dahil oras na ay sinabi ni Kinjo na hindi darating ang kagamitan kaya hindi umano matatanggap ni Onoda ang mga supply na kailangan nito. Bahagi rin naman umano ng karera ang swerte kaya kailangan lang ni Onoda na sumabay sa sitwasyon. Pinapunta na ni Kinjo ang anim sa main gate at doon ay isiniwalat ni Sugimoto ang tungkol sa narinig niya na magkakaroon ng recovery vehicle sa karera. Ibig sabihin, ang sinumang napapag-iwanan na at hindi na kayang magpatuloy sa karera ay isasakay na nila sa van. Bago tuluyang simulan ang karera ay ipinaliwanag muna ni Kinjo ang 4 na stage sa karera. Sa unang stage ay ang pababa galing sa main gate slope hanggang sa bayan na may kabuoang 12 kilometro. Pangalawa ay ang kahabaan ng Menegiyama kaya kailangan nilang maghanda sa matarik na pag-akyat. Sunod ay ang susubok na malampasan ng mga ito ang takot sa bilis at pagkalampas nila sa tunnel ay ang ika-4 na stage, ang Kame-ishi Dam. 18 kilometro ng pababa at pataas na ruta na nangangailangan ng matinding lakas. Hindi nagtagal ay ibinigay na ni Kinjo ang hudyat ng pagsisimula ng karera. Habang pumapadyak ay napansin ni Sugimoto na kabadong-kabado si Onoda, nang bigla naman silang lampasan ni Kawada sapagkat ayaw umano nito na maabutan ng van. Dahil doon ay ipinaalala ni Onoda ang sinabi ng team captain na sa parte ng bayan ay kailangan nilang sundin ang batas trapiko at tumakbo ng sama-sama sa pangunguna ni Ima Izumi. Hindi nakinig si Kawada at sinabing umpisa na iyon ang pangangarere nila bilang baguhan. Ipinagmalaki rin nito ang dating pagiging top 8 na manlalaro sa tennis kaya matibay umano ang binti nito at tuluyan ng inunahan si Ima Izumi. Na-pressure si Sakurai kaya sinabihan nito si Ima Izumi na bilasan pa pero para kay Ima Izumi ay iyon ang tamang bilis para sa parte ng karerang iyon dahil kapag binilisan pa nila ay mapapagod kaagad sila. Gayunpaman, ipinahayag ng lalaki na tulad ni Kawada ay nais din nitong maging regular kaya dapat maabutan nila iyon. Nanindigan si Ima Izumi at hindi ito pumayag dahil hindi umano biro ang pangangarera at sinabing tumatakbo siya ng mabagal para sa kapakanan ng lahat. Kapag nakalampas na umano sila sa bayan ay doon pa lang talaga mag-uumpisa ang karera kaya kailangan ng mga ito na ihanda ang mga sarili nila dahil bibilisan umano nila ni Naruko ng 20 kilometro kada oras. Nagulat ang tatlo at napaisip si Sakurai na kahit ang tulad niyang may karanasan ay mahihirapang gawin iyon kaya sinabi nito sa sarili na tama nga si Kawada sa ginawa niyong paraan. Pumagal si Naruko para makapantay si Onoda at sinabing wag itong susuko at tiisin lang ang lahat ng hirap hanggang dulo, dahil darating umano ang tamang panahon para dito. Paakyat patag pababa sprints o long distance sa 60 kilometrong ruta na iyon ay sigurado umano si Naruko na isa sa mga iyon ay para kay Onoda kaya dapat nitong gawin ang lahat ng makakaya niya hanggang sa matuklasan ni Onoda kung alin doon ang para sa kanya. Nang mga oras na iyon ay saka palang nakarating si Kanzaki sa main gate ng paaralan kaya sumakay na ang 4 para sundan ang mga baguhang miyembro ng club. Hindi nagtagal ay nakalampas na ang mga ito sa tulay at nagsimula na ang tunay na karera. Nagmistulang rocket si Naruko sa sobrang bilis kaya nagpalit na ng gear si Ima Izumi at humabol na ito kay Naruko. Manghang-mangha ang tatlo, lalo na si Onoda na nagsimula na ring mag-switch sa outer gear. Ngunit laking gulat nito nang maunahan siya ng dalawa gayong gamit niya na ang outer gear niya. Sinabi ng mga ito na mauuna na sila at mahihirapan lang umano si Onoda sa bisikleta nito sapagkat 2 gear lang ang meron ito habang ang sa kanila ay may 20 lahat. Kaya nilang mangarira sa pamamagitan ng pagpili ng iba't ibang gear. Dahil mukha umanong hindi kumbinsido si Onoda ay hinamon ito ni Sugimoto na magpaunahan sila hanggang sa tapat ng isang vending machine. Bagamat alam ni Sugimoto na mas may karanasan siya ay sinabi nito na subukan lang ni Onoda na lumaban. Pumayag si Onoda kaya nagsimula na silang magkarera. Samantala, patuloy na nag-aasara ng dalawang nauuna pero sinabi ni Ima Izumi sa sarili na hindi maipagkakaila na magaling talaga si Naruko sa patag. Pagkatapos ay naitanong nito kung sa tingin ni Naruko ay kakayanin ni Onoda. Gustuhin man ni Naruko na makita iyon na nakakahabol sa kanila pero imposible umano dahil kung ibabase sa bilis ay nasa 3 o 4 na minuto iyong nanghuhuli sa kanila.
Dagdag pa ni Naruko na hindi sa minamaliit niya ang bike ni Onoda pero kung road bike umano ang gamit niyon ay may pag-asa pa. Dahil hindi naman talaga pangkarera ang bike ni Onoda ay bigla na lang iyong bumigay sa kalagitnaan ng laban nila. Natamba siya matapos makalas ang kadena ng bike niya hanggang sa maabutan na siya ng recovery van. Gayunpaman dahil gusto pang lumaban ni Onoda ay pilit nitong pinadyak ang kanyang bisikleta kahit hindi pa niya naitatama ang kadena. Ilang beses siyang pinahinto ni Kinjo hanggang sa muli na naman siyang natamba sa bike. Doon na ibinigay ni Miki ang ipapahiram nilang road bike kay Onoda. Sinabi ni Kinjo na kada taon ay nagpapahiram ng recovery bike ang Kanzaki Bike Shop sa ganoong klase ng karera. Humingi naman ng paumanhin si Miki dahil kanina pa dapat iyon bago magsimula ang karera. Bagamat luma na ay tiniyak ni Miki na matibay at magaan ang batalyon ng bisikleta na iyon. Nilapitan ni Kinjo si Onoda at sinabing sumakay na sa bisikleta dahil hindi pa ito tapos sa karerang iyon. Nabuhayan ng loob si Onoda kaya sumakay na ito sa bike at nagsimula na ulit pumadyak para bumalik sa karera. Hindi makapaniwala si Tadakoro na nakaya agad dalhin ni Onoda ang isang road bike na madalas sa unang sakay ng mga baguhan ay natatakot at naninibago dahil sa baba ng handlebar nito. Sa pamamagitan ng bisikletang iyon, nais ni Miki na ipakita ni Onoda ang tibay ng loob at katawan nito. Para kay Onoda ay ibang-iba ang bike na iyon dahil hindi pa siya nakatakbo ng ganoong kabilas sa talambuhay niya. Nararamdaman niya sa binti niya ang buong lakas ng katawan niya at dahil doon ay kakayanin niya muli na mang-arira.